Pero ang sabi mo ay mahal mo ko. Nangako ka. Tao ang Marilag na minahal ko at hindi isang diwatang katulad mo. Ibalik mo na ako sa mundo namin. Hindi maaari. Nangako ka sa akin na kahit magkaiba tayo ay mamahalin mo ko. Pero wala rito ang mundo ko. Tao ako, Marilag. Hindi ako para sa mundo nyo. Stay. Die. Ako nga pala si Agapito. Aga ang tawag nila sa akin. At 58 years old na ako ngayon. Pero ang ibabahagi kong kwento ay nangyari noong 23 anyos pa lang ako. Taong 1989 sa probinsya ng Leyte. Laking Maynila ako at naisipan ko magbakasyon noon sa bayan ng kinalakihan ng nanay ko. Gusto ko rin kasing makalimot sa first heartbreak ko eh. Nakipag-break sa akin ng first girlfriend ko dahil gusto niya raw muna mag-focus sa karir niya. Nasaktan ako dahil mas pinili niya ang trabaho kaysa sa akin. At para makalimot ay umuwi ako sa probinsya ng mama ko sa Leyte. Tumira ako sa bahay ni Lola at kung minsan ay tumutulong ako sa gawain sa bukid. Malawak ang lupain nila Lola kaya maginawa ang pamumuhay namin. Tinuturuan ako ng mga pinsan kong lalaki para masanay ako sa pagpapatakbo ng farm. Mas gusto ko ang buhay probinsya, tahimik, presko ang hangin at madaming pwedeng pagpasyalan. Aga, gusto mong sumama? Mamimingwit kami ng isda sa ilog. Siguradong mag-i-enjoy ka doon. Talaga? May malapit na ilog dito? Oo naman, madalas kami mamingwit ng isda doon. Saka masarap maligo dahil malinaw ang tubig. Alam ko hindi ka pa nakakapunta doon. Kaya tara! Matagal ko ng pangarap na masubukan ng pamimingwit ng isda eh. Kaya sige, tara, sama ako. Ayos, halika na! Paalala lang insan Aga ha. Huwag kang lalayo sa amin dahil nasa loob ng gubat ng ilog. Baka mawala ka o kaya naman ay baka maengkanto ka doon. Mga insan naman, sa tanda ko ba naman itong ginagawa pa niyo akong parang bata? Ako maliligaw? Saka engkanto? Kwento lang yan ng mga matatanda eh. Totoo ang engkanto insan. Kung hindi mo pa na itatanong marami nang naligaw sa gubat na yan. Huwag kayo mag-alala sa akin mga insan. Kaya ko ang sarili ko. Kaya tara na para makarami ng isda. Magkakasama kaming tatlo na pumasok sa loob ng gubat. Habang naglalakad ay walang tigil ang pagpapasintabi ng mga pinsan ko ng tabi-tabi po. Kaya lihim na lang akong natatawa habang napapailing. Nakakapagod din ang paglalakad dahil may kalayuan ng ilog. Pero lahat ng pagod na to ay nawala nang marating namin to. Napakaganda nito. Tila kristal ang tubig sa tuwing nasisinaga ng sikat ng araw. Sayang naman, walang mga dalaga ngayon na naglalaba. Pero ayos lang, solo naman natin ang ilog. Kaya pala nagaya kang mamingwit? Gusto mo palang mamboso sa mga naglalaba? Oy Buknoy, grabe ka naman. Baka mamaya maniwala sa'yo yung pinsan nating si Aga. Hindi naman ako mamboboso no? No kumanyak. Alam ko naman yun Raul. Kahit hindi nasabihin ni Buknoy, alam ko naman talaga na may pagkamanyakis ka talaga. Ako na naman napagtripan yung dalawa. Tara na nga, mamingwit na tayo. Nagiwahiwalay kami ng pwesto nila Buknoy at Raul nito. Pero hindi naman masyado magkakalayo ang pagitan namin. Unang hagis ko pa lang ng pamingwit sa ilog ay naramdaman ko na kagad na gumagalaw to. Nang iangat ko ay may nahuli kagad akong isang matabang tilapia na pumapasag pa. Uy, may huli na agad si Insan Aga. Parang hindi mo first time ah. Ane, ang swerte mo naman. Ang ingay mo kasi Raul. Kaya natatakot ng mga isda eh. Masyado lang kasi akong pogi kaya lumalapit sa akin ng mga isda. Sus, maputi ka lang pero mas magandang lalaki naman ako sa iyo no. Mga ulol, nag-aaway pa talaga kayo. Hindi na kayo nahiya sa kapugian ko. Nagtawanan na lang kami sa mga biruang banat namin. May 5 isda na ako sa timba pero ang 2 kasama ko ay wala pang nahuhuli kahit isa. Lumipat na nga sila ng pwesto na mas malayo sa kinaroroonan ko. Habang ako naman ay nagpahinga muna saglit sa lilim ng isang puno. Bala ko sanang umidlip pero may namataan ako bigla sa kakahuyan. Isang magandang babaeng nakatingin sa pwesto ko. Nang mapansin niyang nakatingin din ako sa kanya ay mabilis siyang naglakad palayo. Sinundan ko naman siya kaagad dahil gusto kong magpakilala sa kanya. Miss! Sandali lang! Huwag ka matakot! Hindi naman ako masamang tao eh! Teka! Sinundan ko siya ng sinundan hanggang sa hindi ko namamalayan. Napapalayo na pala ako sa mga kasama ko. Miss! Hintayin mo naman ako! Hindi naman kita sasaktan eh! Makikipagkilala lang ako! Hindi pa rin huminto ang babaeng to at naglakad pa siya palayo hanggang sa hindi ko na siya makita. Kaya ang ginawa ko na lang ay naglakad na lang ako pabalik para hanapin ang daan papunta sa mga pinsan ko. Pero sa kakahanap ko nito, mas lalo lang ako naliligaw. Nang mapagod ako sa paglalakad, ay naupo na lang muna ako sa ugat ng malaking puno at saka nagpahinga rito.
hanggang sa makaidlip ako. Nang maalipungatan ako, nagmadali akong tumayo at naglakad ulit. Ayokong abutin ng gabi sa gubat dahil maraming ligaw na hayop at baka matuklaw pa ako ng ahas. Kaya pinilit kong alalahanin ang daan pabalik sa ilog. Pero parang magkakamukha lang ang mga puno. Naalala ko ang kwentuhan ng mga pinsan ko tungkol sa mga engkanto. Kapag naligaw daw sa gubat, ay baliktarin mo lang daw ang damit mo para mahanap mo ang daan pabalik. Ay nako, hindi ako naniniwala sa ganitong pamanhiin eh. Pero sige na nga, wala namang mawawala kung susubukan ko. Teka, kaso baka pagtawanan ako ni Raul eh. Pero bahala na nga. Binaliktad ko ang suot kong t-shirt nito sa pag-asang mahahanap ko rin ang daan pabalik sa mga pinsan ko. Siguradong nag-aalala na sila sa akin. Pero hindi pa man ako nakakahakbang paalis, ay nakarinig ako ng mahinang pagtawa. Nang lingunin ko to, ay nakita ko ang sinusundan kong babae kanina. Hi miss, salamat naman at nandito ka pa pala. Kabisado mo ba tong gubat? Oo, dito kasi ako nakatira. Isa ka ba sa mga katutubong naninirahan sa loob ng gubat? Hindi halata sa itsura mo eh. Maputi ka kasi. Para kang may lahing Amerikano. Siguro Amerikanong tatay mo no? Baka nga ganun. Mukhang naliligaw ka ah. Binaliktad mo pa ang damit mo. Nakakatawa ka naman. Oo eh. Layo lang kasi ako rito. Nakakahiyaman pero pwede mo ba akong samahan pabalik sa ilog? Wala na doon ang mga kasama mo. Sasamahan na lang kita palabas sa gubat na to. Sige. Salamat miss ha. Ako nga pala si Aga. Ikaw? Ako si Marilag. Ang ganda naman ng pangalan mo. Bagay na bagay sa'yo. Dahil isa ka talagang Marilag. Sadya nga talagang magaling mambola ang mga tao. Mga tao? Bakit? Hindi ka ba tao? Ang ibig ko sabihin, ang mga taong nakatira sa labas ng gubat na to. Hindi naman ako nang bobola. Totoong maganda ka no. Ang amo nga ng mukha mo eh. Tapos ang puti pa ng damit mo. Muntik na nga kitang mapagkamalang anghel na bumaba sa lupa eh. Sige na, naniniwala na ako. Halika, sundan mo ako. Ihahatid kita palabas sa gubat na to. Nagsimula kami maglakad nito. Nakakapagtakang natatandaan ko na ang dinadaanan namin. Hindi na lang ako kumikibo dahil gusto ko pang makasama ang magandang babae na to. Huminto lang ako saglit para baliktarin ang suot kong damit. Bakit binabaliktad mo ulit ang damit mo? Nakakatawa nga ang ganyang itsura mo eh. Tutuksoin kasi ako ng mga pinsan ko kapag nakita nilang baliktad ang suot ko. Alam kasi nilang hindi ako naniniwala sa mga engkanto eh. Pero tignan mo naman, binaliktad ko pa ang t-shirt ko. May mga tao oh. Mukhang hinahanap ka nila. Ang mga pinsan ko. Sandali, huwag ka munang aalis. Ipapakalala kita sa kanila. Natanaw ko na si Raul at Buknoy sa di kalayuan. Kasama nila ang mga tauhan ng farm. At mukhang ako ang hinahanap nila. Agad kong itinaas ang kamay ko para tawagin ang pansin nila. Buknoy! Raul! Nandito ako! Diyos ko ka naman, Insan! Sinabi kong huwag kang lalayo dahil baka mawala ka rito eh. Mabutit nakabalik ka pa. Mapapatay kami ni Tito at Tita kapag may nangyari sa'yo eh. Sinabi na nga naming delikado sa gubat na to kung saan-saan ka pa pumupunta. Kalma mga pinsan, hindi naman ako nawala. Saka may tumulong sa akin. Sino naman ang tutulong sa'yo sa loob ng gubat? Ito si Nasaan yun? Natigilan ako na makitang wala na si Marilag sa likod ko. Inilibot ko ang paningin ko sa paligid pero wala na siya rito. Sinong tutulong sa'yo sa loob ng gubat? Yung babae. Diyan daw siya nakatira sa gubat eh. Baka isa yun sa mga katutubong naninirahan dyan. Wala namang katutubong nakatira sa gubat na yan. Nasa paanan sila ng bundok nakatira. Walang nangangahas na tumira sa gubat dahil delikado nga. Di ba nga may mga engkantong nangunguha ng tao dyan? At madalas ay dayo ang pinupuntirya nila. Meron. Magandang babae siya. Marilag pa nga ang pangalan niya eh. Wala kaming kilalang Marilag ang pangalan, Insan. Nako, baka engkanto ang babaeng yun. Tigilan mo nga kaka-engkanto mo. Kapag nakita kami ulit ni Marilag, ipapakilala ko siya sa inyo para maniwala kayo. Nang mga sumunod na araw, ay palagi kaming bumabalik sa ilog para mamingwit. Umaasa ako na maipapakilala ko siya kila Buknoy at Raul. Pero ni anino niya ay hindi ko na makita. Nagsawa na rin ang mga pinsan ko sa pagsama sa akin sa ilog. Kaya isang araw, mag-iisa na lang akong pumunta ng umagang to. May mga naglalabang kadalagahan dito. Kaya naglakad-lakad na lang muna ako sa paligid. Hindi nagtagal ay nakita ko ang figura ng pamilyar na babae. Nakabistida siya ng bulaklakin. Kaya mas lalong tumingkad ang kaputian niya. At ang buhok niyang nakalugay na mistulang buhok ng mais. Para siyang foreigner kung titignan. Pero ang pangalan niya ay Pilipinang Pilipina.
Mabuti at nakita kita ulit dito. Gusto ko pala magpasalamat sa pagsama mo sa akin palabas ng gubat. Ikaw pala, Aga. Pasensya ka na kung bigla akong nawala nung nakaraan. Hindi kasi ako sanay sa maraming tao eh. Nahihiya ka? Sa gandang mong yan? Dapat nga hindi ka nahihiya eh. Gusto ko pa namang makilala ng mga pinsan ko. Ngumiti na lang siya sa akin ito. Pero simula ng araw na to, ay naging madalas na ang pagkikita namin ni Marilag sa gubat. Nahulog ang loob ko sa kanya. Kahit na pinipilit ng mga pinsan ko na baka hindi tao si Marilag, kundi isang engkanto. Marilag, kung okay lang sa'yo, gusto ko makilala ang mga magulang mo. Bakit? Kasi gusto ko sanang umakyat ng ligaw. Gusto kong gawin sa tamang paraan eh. Dadalawin ka sa bahay nyo, mga ganon. Aakyat ka ng ligaw? May gusto ka ba sa akin? Hindi ba obvious? Pero hindi mo pa ako kilala ng lubos. Kaya nga gusto kitang mas makilala pa. Gusto kong umakyat ng ligaw para ipakita na malinis ang intensyon ko sa'yo. Gusto nga rin kitang ipakilala sa mga kamag-anak ko eh. Pati na kay Lola. Magugustuhan mo pa rin ba ako kahit na magkaiba tayong dalawa? Ano ka ba? Gusto kita Marilag. At mamahalin kita kahit sabihin mo magkaiba tayong dalawa. Promise. Nang mga oras na to, naisip ko na estado namin sa buhay ang tinutukoy ni Marilag. May kaya ang pamilya namin at siya ay sa gubat lang nakatira. Kaya naisip ko na baka yun ang ipinag-aalala niya. Lalo kong naisip to nang isama na ako ni Marilag sa bahay nila. Nakatira siya sa may kalakihang bahay kubo. Hindi ko naman masasabing naghihirap sila dahil mukhang sagana naman sila sa pagkain. Marami rin silang tanim sa paligid ng bahay nila. Hanggang nakilala ko ang mga magulang niya na katulad din niya ang itsura nito. Kaya naman labis ang pagtataka ko. Marilag, sigurado ba kayong Pilipino kayo? Mukha kayong mga foreigner eh. Ngumiti lang si Marilag at bahagyang tumango. Nang maalala ko ang tungkol sa albino, ay inalis ko na sa isip ko ang pagdududa. Sa hindi nakakaalam, ang Tagalog ng albino ay anak araw. Naisip ko na baka ito ang dahilan kaya nagtatago sila sa gubat. Kakaiba kasi talaga ang itsura nila. Kaya siguro natatakot silang pagtawanan o kutsain ng mga tao. Simula nito ay naging madalas na ang pagdalaw ko sa bahay nila Marilag. Pero siya lang ang dinadatnan ko rito dahil palaging wala ang mga magulang niya. Hindi naglaon ay tinanggap niya na ang pag-ibig ko. Kaya sobrang saya ko nito. Mari, gusto ko sanang makilala ka rin ng pamilya ko. Marie? Bakit pinaiiksi mo ang pangalan ko? Ayaw mo ba sa Marilag? Hindi naman sa ganun. Gusto ko ang Marilag pero mas maganda kung may palayaw ka. Tulad ko, ang bantot naman kong Agapito. Kaya mas magandang Aga na lang. Tsaka, bakit ba iniiba mo ang usapan? Gusto kong makilala ng mga pinsan ko. Matagal na. Hindi pa kasi ako handang makilala sila o ng iba. Mababait ang mga kamag-anak ko. Tiyak na magugustuhan ka nila. Sa February 14, araw ng mga puso, may program sa plaza. Gusto ko sanang sumama ka para may kadate ako. At para makasayaw na rin kita. February 14? Espesyal ba ang araw na yan? Hindi mo alam? Ang araw ng mga puso ay araw para sa magkakarelasyon na katulad natin. Minsan kasi lumabas ka rin ng gubat na to para naman makapag-enjoy ka. Kailan ba ang araw na yan? Sa makalawa, susunduin kita sa bungad ng gubat. Gabi naman ang program kaya hapon na lang kita susunduin. Ako na lang ang pupunta sa plaza. Alam mo bang papunta doon? Parang hindi ka naman lumalabas ng gubat na to Huwag ka sana ma-offend pero nakapag-aral ka ba? Nakaramdam ako ng awa nang bahagyang umiling si Marilag sa akin. Naawa ako sa kanya dahil wala siyang self-confidence. Kung alam niya lang na napakaganda niya, sa kabila ng pagiging anak araw niya, ay tiyak na lalakas ang kumpiyansa niya sa sarili. Hanggang sa dumating na ang araw ng mga puso, naghintay ako sa plaza. Dahil nangako si Marilag na darating siya. Aga, sana naman ay dumating na yung shota mo. Sobrang curious na ako sa kanya insan Darating siya ngayon at mapapatunayan ko sa inyo na hindi siya engkanto Sa sinabi mo pala na itsura niya, duda na ako kung tao ba talaga siya o hindi Dahil sa mga katulad mong mag-isip kaya nagtatago ang pamilya nila sa gubat Wala tuloy silang lakas ng loob na makipagkaibigan sa mga tao sa labas. Minsan kasi magbasa ka rin ng mga libro para malaman mo na may mga katulad nila sa mundo. Hindi sila dapat pagkamalang engkanto dahil lang may sakit sila. Mag-research ka tungkol sa mga albino o anak araw para malaman mo. O na, masyado ka naman pikun Diyan ka lang muna sandali at magsisimula ng sayawan Maganda ang pagkakaset up ng plaza. Para siyang JS prom lang sa high school kung saan imbitado ang mga dalaga at binata. Magkakaroon ng sayawan dito
At ito na rin ang tamang pagkakataon para makapagtapat ka sa babaeng gusto mong ligawan. Agapito? Nilingon ko si Marilag nang marinig ko ang boses niya. Isang mahabang bestida ang suot niya at nakabalabal ng pula ang ulo niya. Kaya natatakpan ang buhok niya. Agad ko siyang nilapitan at niyakap. Mabutit nakarating ka. Kanina ka pa namin hinihintay. Dahil gusto kang makilala ng mga pinsan ko. Kaso, mukhang busy na sila sa mga partner nila eh. Mamaya na lang siguro. Pero, ang ganda mo. Kaso, bakit kailangan mong takpan ng kagandahan mo? Mas komportable ako rito. Ayaw ko kasing makaagaw ng atensyon dahil sa kakaiba kong itsura. Hinayaan ko na lang siya at humalo na kami sa mga binata at dalagang nagsasayaw rito. Agapito, Mari naman, pwede bang aga na lang? bakit ba ayaw mong tinatawag ka sa buo mong pangalan? Para sa akin, ang buong pangalan mo ang sisimbolo sa iyong pagkatao. Kung tatawagin mo akong Marie, pakiramdam ko hindi na ako yun. Sige, kung anong gusto mo. Yun ang masusunod, mahal ko. Kung ayaw mong tawagin kita sa pangalang Mari, hayaan mong tawagin kitang mahal ko. Agapito, may ipagtatapat sana ako sa'yo. Ang sabi mo nun, gusto mo ako kahit magkaiba tayo, hindi ba? Oo naman. Alam kong magugustuhan ka ng mga magulang ko kasi hindi naman sila tumitingin sa estado ng tao. Basta mabait ay okay na sa kanila yon. Aga, mangako kang mamahalin mo ako at hindi mo ako iiwan. Kapag iniwan mo ako, mamamatay ang puso ko. Mahal ko, huwag kang magsalita ng ganyan. Palakasin mo naman ang kumpiyansa mo sa sarili. Maging matatag ka at magtiwala ka sa kakayahan mo. Malakas ako higit pa sa inaakala mo. Mahal na mahal kita, Agapito. Handa akong ibigay sa iyo ang lahat. At handa akong talikuran ng lahat para sa iyo. Ganun kita kamahal. Kaya kapag sinaktan mo ko, mawawasak ang puso ko. Mamamatay ang puso ko, Aga. Nawirduhan ako sa mga sinabi ni Marilat. Imbis na matuwa, ay kinilabutan ako. Dahil obsession ang nararamdaman ko sa mga salita niya. Nang yakapin niya ako, ay dito ko mas naramdaman ang pagtaas ng mga balahibo ko. Kaya naman niyaya ko na lang siyang maupo. Ewan ko ba, pinagpapawisan ako sa hindi malamang dahilan. Kahit malamig naman ang simoy ng hangin ng gabing to. Narinig ko kanina, ngayong gabi raw ang magandang pagkakataon para magtapat sa iniibig nila. Agapito, may ipagtatapat ako sa'yo. Ano naman ang ipagtatapat mo? Magkaiba tayo. Totoo ang mga sinasabi ng pinsan mo. Isa akong engkanto at ako ang nangangalaga sa mga taong nagagawi sa ilog na yun. Prank ba yan? Joke? Ay naku, mahal naman. Tama na nga. Kasi nawiwirduhan na ako sa iyo eh. Mahal mo ba ako? Oo naman. Mahal kita, Marilag. Totoong mahal ko si Marilag nito. Kahit may puwang pa rin ang ex-girlfriend ko sa akin. Pero kay Marilag ko na balak ibigay ang buong buhay ko. Siya na ang gusto kong makasama hanggang sa pagtanda. Pero akala ko lang pala ang lahat. Dahil hindi ko akalain na sa gabing to ay ipagtatapat niya sa akin ang sekreto niya. Dinala niya ako sa gubat hanggang makarating kami sa ilog. Sunod-sunuran lang ako sa kanya nito at ito ang labis kong ipinagtataka. Hawakan mo ang kamay ko at pagkatapos ay pumikit ka. Hinawakan ko ang mga kamay niya at pagkatapos ay pumikit ako. Ilang saglit lang ay narinig ko naman ang boses niya na pinamumulat ang mga mata ko. Nang magmulat ako ay agad ako namangha sa paligid. Maliwanag na ang paligid at para kaming nasa isang paraiso. Maraming mga bulaklak at naggagandahang mga puno. Ang mga bato'y kumikinang na parang isang diamante. Nasang lugar tayo? Party pa rin ba ito ng gubat? Bakit maliwanag na? Umaga na ba? Teka, panaginip pa to? Hindi pa naginip to, Agapito. Ito ang mundo ko. Ang paraisong ito ay magiging tahanan mo. Dito tayo mamumuhay ng masagana habang buhay. Hindi ako mapaniwala sa mga nakikita ko. Sinubukan kong haplusin ang mga diamante rito. Ang mga baging na nakakabit sa puno ay kumikinang at kulay ginto. Hinawakan ko to't nakumpirma na ginto nga ang lahat ng to. Akala ko nito'y nananaginip lang ako. Pero ilang beses kong kinurot ang sarili ko. Ramdam ko ang sakit at hindi ako nagigising. Ang mga ginto at diamanting yan ay pwede kong ibigay sa mga magulang mo. Basta wag mo lang akong iiwan, mahal ko. Anong klaseng nilalang ka? Ako ay maituturing na diwata. Masdan mo ang tunay kong anyo. Binalot ng liwanag si Marilag at saglit pa ay lumantad ang kakaiba niyang itsura. Ang katawan niya ay nababalot ng mga kumikinang na diamante at tinubuan siya ng malaki at kulay gintong pakpak. Napakaganda ng itsura niya. Natulala ako
at hindi makapagsalita habang nakatitig sa kagandahan niya. Kumurap lang ako nang muli siyang magsalita. Kung papayag ka, titira tayo rito. Ang katawan mo na naiwan sa lupa ay mamamatay. Ano? Teka lang, nalilito ako eh. Ang daming nangyayari. Hindi ko... paano nangyari yun? Tao ka, di ba? Nakilala ko mga magulang mo at dinala ko kita sa bahay niyo. Isang ilusyon lang ang kubong yun. Ang mga magulang ko ay kauri ko at napakiusapang magpanggap na magulang ko. Dinaya mo ako, Marilag. Hindi ka nagpakatotoo sa akin. Tapos aasahan mo matatanggap ko ang lahat ng pagbabagong to? Tapos gusto mo pang iwan ko ang buhay ko sa mundo namin? At sumama na lang dito? Akala mo ba ganun lang kadali ang lahat? Pero ang sabi mo ay mahal mo ko. Nangako ka. Tao ang Marilag na minahal ko at hindi isang diwatang katulad mo. Ibalik mo na ako sa mundo namin. Hindi maaari. Nangako ka sa akin na kahit magkaiba tayo ay mamahalin mo ko. Bigyan mo ako ng pagkakataong makapag-isip, Marilag. Hindi ito ang buhay na gusto ko. Ano ang ayaw mo sa mundo ko? Dito ay hindi ka magugutom. Hindi mo na kailangan magtrabaho dahil dito, libre lahat ng kailangan mo. Pero wala rito ang mundo ko. Tao ako, Marilag. Hindi ako para sa mundo nyo. Hinayaan ako ni Marilag na makapag-isip, pero hindi niya ako ibinalik sa amin. Nanatili ako sa mundo nila. Wala akong ibang ginawa kundi tumunganga. Napakaganda ng lugar na to, pero walang kabuhay-buhay. Hindi ako makakatagal sa lugar na to dahil hinahanap ko ang dati kong buhay. Ang buhay sa farm pati na ang buhay sa Maynila. Makalipas ang 3 araw ay muli akong kinausap ni Marilag. Darating ang kanilang reyna at aalokin raw ako nito na manatili sa mundo nila. Makiusap, Agapito. Kung totoong mahal mo ko, huwag mo akong iiwan at huwag mo akong sasaktan. Ikamamatay ko to, Agapito. Hindi pagmamahal ang nararamdaman mo para sa akin. Dahil kung mahal mo ko, hindi ka maglilihim sa akin. Hindi mo ko dadalhin dito ng labag sa kalooban ko. Hanggang dumating ang reyna nila, pero hindi ko na maalala ang itsura nito. Ang naaalala ko na lang ay kumikinang din ang kasuotan niya sa pinaghalo-halong mga naggagandahang bato. Tinanong niya ako kung bukal ba sa kalooban ko na manatili sa mundo nila at kung tanggap ko ba si Marilag. Nang panahon na to na alam ko na ang katotohanan tungkol sa pagkatao niya, ang naaalala ko ay pinili ko makabalik sa mundo natin. Hindi na malinaw sa akin ang alaala sa mundo nila. Ang ibang detalye ay para bang sinadyang alisin sa isipan ko nang makabalik ako sa lugar namin. Nagising na lang ako sa tabi ng mama ko at ni Lola. Kapwa sila umiiyak dahil akala nila ay mamamatay na ako. 1 buwan daw akong walang malay at kahit ang mga doktor ay hindi masabi ang sakit ko. Hanggang sa pinaalbularyo na nila ako at dito na nila nalaman na naengkanto ako. Nagtaka pa ako nito dahil ang alam ko'y 3 araw lang ako sa mundo nila, Marilag. Sabi ko na nga ba engkanto ang babaeng yun. Halos kasi hindi ko maninag ang mukha niya nung kasayaw mo siya sa plaza eh. Gusto ko tang lapitan nun pero hindi ko magawa dahil parang may pumipigil sa akin. Ganun din ang naramdaman ko. Naku, pasalamat tayo insan dahil nakabalik ka pa. Kinausap ako ni mama nito na sumama na lang ako pabalik sa Maynila. Kasama niya rin ang ex-girlfriend ko nito na sobra ring nag-aalala sa akin. Humingi siya ng tawad at sinabing nagsisisi siya dahil sa pag-iwan niya sa akin. Sumama kagad ako sa kanila paluwas ng Maynila. Ayoko na kasing maalala pa ang kababalaghang naranasan ko sa probinsya namin. Natatakot din ako na baka kunin ulit ako ni Marilag at dalhin ako sa mundo nila. Hanggang lumipas ang 1 buwan at nagkabalikan kami ng ex-girlfriend kong si Melissa. Buong akala ko'y maaayos na ang lahat. Akala ko ay nakawala na ako kay Marilag dahil sa Maynila na kami nakatira. Pero nagkamali ako. Lumipas pa ang ilang buwan ay nabuntis ko si Melissa. Kaya naman agad kami nagpakasal sa West. Naging maayos ang pagsasama namin bilang mag-asawa. Hanggang isang araw ay tinawag ako ni Melissa at sinabing may naghahanap sa akin na Marie ang pangalan. Nagtaka ako nito dahil wala akong kilalang ganon. Kaya lumabas kaagad ako ng bahay para harapin ang Marie na tinutukoy ng asawa ko. Pagkita ko rito, isang babaeng may mahaba at itim na buhok ang bumungad sa akin. Kayumanggi ang kutis niya pero may maamot magandang mukha to. Pamilyar ang mukha niya sa akin pero ng mga oras na to, hindi ko maalala kung sino siya. Miss, pasensya na pero hindi ko matandaan na nagkakilala tayo eh. Ang bilis mo namang makalimot, Agapito. Napatulala ako nang marinig ko ang boses nito. Marilag? Bakit ganyan ang itsura mo? Ano na naman ba to? Nagpapanggap ka na naman para makalabas ka sa gubat at makaharap sa mga tao? Ito na ang itsura ko ngayon.
Ito na ako simula nang iniwan mo ko. Bakit, Agapito? Bakit mo ko iniwan? Alam mo ang sagot dyan, Marilag. Hindi tayo bagay sa isa't isa. Kaya sana patahimikin mo na ako. May asawa na ako at magkakaanak na kami. Hindi ako papayag na masaya ka habang ako ay nagdurusa. Pinaasa mo ko sa mga salita at pangako mo. Kaya ngayon, maniningil ako. Umalis ka na, Marilag. Utang na loob, pabayaan mo na ako. Mabilis kong sinara ang gate at patakbong pinuntahan ng asawa ko. At inutusan siyang mag-impake. Nagtataka naman siyang nagtatanong sa akin kung bakit. Ipinaliwanag ko sa kanya ang tungkol kay Marilag. Alam kasi niya ang nangyari sa akin sa probinsya nila Lola. Katulad ko noon ay hindi siya naniniwala sa mga engkanto o diwata. Pero kahit ganito ay sinunod pa rin niya ang utos ko. Sumilip ako sa bintana muna para tignan ko nandun pa rin si Marilag. Nang makita kong wala na siya ay niyaya ko na si Melissa na umalis. May kalakihan ang tiyan ng asawa ko at kailangan ko magdoble ingat para hindi siya masaktan ni Marilag. Nakituloy muna kami sa bahay ng magulang ko. Pero kahit dito ay nasusundan kami ni Marilag. Isang gabi ay nagtaka ako nang may marinig na kumakatok sa pinto. Mataas ang gate ng bahay at sarado to. At saka isa pa, hindi naman nakalak ang pinto pero may kumakatok. Sino ba yan? Agad nanlaki ang mga mata ko nang makitang nakatayo si Marilag at nakangisi siya habang nakatingin sa akin. Akala mo ba matatakasan mo ko? Hindi ka makakapagtago sa akin, Agapito. Pinagsaran ko siya kaagad ng pinto at mabilis na umakyat sa ikalawang palapag. Pumunta kaagad ako sa kwarto namin mag-asawa. Pagtingin ko sa tapat ng bintana ay nandun si Marilag at nakatingin sa amin habang nanlilisik ang mga mata. Nakakapit siya sa malaking puno habang naglalaway. Nang mga oras na to, hindi na maamaw ang mukha niya. Mistulan na siyang isang halimaw. Mabuti lang ay may grills ang mga bintana kaya hindi siya makakapasok agad. Isinara ko ang bintana at agad kong niyakap ang asawa ko na takot na takot. Ang sabi mo isa siyang diwata. Bakit aswang siya? Hindi ko alam. Kung bakit ba kasi kung kani-kanino ka pumapatol eh? Baka nakakalimutan mo. Wala tayo nung naging kami ni Marilag. Anong gagawin natin ngayon? Bakit ayaw niya tayong tigilan? Alis tayo rito. Saang lugar tayo pupunta na hindi niya tayo masusundan? Bahala na. Kumalabog ang bintana na parang pilit na may nagbubukas nito. Narinig ko ang matalas na kuko na kumakaskas dito. Kaya lakas loob akong lumapit sa bintana at hinampas ng malakas to. Tigilan mo na kami, Marilag! Kung alam ko lang na ganyang kasama ang ugali mo, hindi na sana kita minahal noon! Tumigil ang pagkalabog sa labas. Tumahimik ang paligid. Kasabay naman ng paghilab ng tiyan ni Melissa. Sumasakit ang tiyan ko, Aga. Manganganak na yata ako. Hindi mo pa naman kabuhanan na. Paano manganganak ka? Sobrang sakit, Aga. Dalhin mo na ako sa ospital. Nagmadali akong lumabas ng kwarto. Kinuha ko sa drawer ang susi ng isang kotse ni Papa. Wala kaming kasama ng gabing to dahil may pinuntahang okasyon ng mga magulang ko. Binuhat ko si Melissa at mabilis na isinakay sa kotse. Nang makarating kami sa lugar na walang mga poste ng ilaw at walang mga bahay, ay nakarinig ako ng malakas na pagaspas ng pakpak. Ilang saglit lang ay humihina na ang pagaspas. Kaya akala ko malayo na to, pero laking gulat ko nang may biglang bumagsak sa bubong ng kotse namin. Maski si Melissa ay napatili sa gulat. Hanggang sa pumreno ko at nakiramdam sa paligid. Dito ko napagtanto na gumagalaw ang kung anumang nilalang na nasa bubong namin. Gumagapang to papunta sa harap, kaya kitang-kita namin ng asawa ko ang nakakatakot na mukha ng isang halimaw. Mahaba ang pakpak nito na parang pakpak ng panike. Halos sakupin nito ang buong sasakyan. Niyakap ko nito si Melissa dahil halos manginig na to sa takot. Gumapang muli pababa ang nilalang hanggang sa makababato sa sasakyan. Tumayo to sa harap ng sinasakyan namin hanggang unti-unting nagbabago ang kanyang itsura. Bumalik to sa itsurang tao habang umiiyak na nakatingin sa amin. Marilag? Akmang bababa na sana ako pero pinigilan ako ni Melissa. Natatakot siya na baka may mangyari sa akin na masama. Hindi niya tayo titigilan. Kaya kailangan tapusin ko na to, Melissa. Kakausapin ko siya. Hindi na ako napigilan ni Melissa nang tuluyan na akong bumaba. Luwa ang nakatingin si Marilag sa akin na nanunumbat ang kanyang mga mata. Marilag, maawa ka. Tigilan mo na kami. Kung nasaktan kita, nasaktan mo rin naman ako. Hindi mo sinabi sa akin ang totoo tungkol sa pagkatao mo. Niloko mo ko. Pero nangako ka. Ang sabi mo, mahal mo rin ako kahit magkaiba tayo. Hindi ko naman alam na ang pagkakaibang tinutukoy mo ay yung mundo nating dalawa. Parang awa mo na, Marilag.
Itigil mo ng paghihiganti. Bumalik ka na sa mundo nyo. Wala na akong mundong babalikan. Naiwan mo ako kasabay ng pagkamatay ng puso ko. Nagmakaawa ako sa'yo, Agapito. Ang sabi ko, huwag mo akong sasaktan o iiwan dahil ikamamatay ng puso ko yun. Patawarin mo ako, Marilag. Kung gusto mo, ako na lang. Kunin mo na ako. Huwag na lang yung mag-ina ko. Ganyan mo ba sila kamahal? Handa kang ibigay ang buhay mo? Bakit hindi mo nagawang magsakripisyo noon para sa akin? Dahil hindi mo talaga ako minahal? Maniwala ka, Marilag. Minahal kita. Patawarin mo ko kung hindi sapat yung pagmamahal na yun para matanggap ko kung anong mundo mo. O ano man yung pagkatao mo. Patawad, Marilag. Huwag mong papatay ng pamilya ko. Ako na lang. Ako na lang, Marilag. Akala mo ba may awa pa ako? Kung halimaw ako ngayon ay dahil yun sa'yo. Minahal kita ng totoo. Pero anong ginawa mo sa akin? Ginawa mo akong isang halimaw kaya wala na akong awa at pagmamahal na nararamdaman. Kung magdudusa ako habang buhay, sisiguruhin ko rin na hindi ka magiging masaya. Muling bumagsik ang anyo ni Marilag. Bumalik siya sa pagiging halimaw. Kumulubot ang kanyang noo. Ang nguso niya'y humaba na parang sa daga at umusli ang matatalas ng ipin. Tinubuan siya ng balahibo pati na rin ang mga pakpak. Hindi nagintong pakpak ang nasa likod niya, kundi nakakakilabot na pakpak ng isang malaking panike. Inilabas niya ang kanyang dila nito. Humaba to at sa bawat paghaba ay pumapayat at nagiging manipis na parang sinulid to. Napakatalas ang dulo nito na tumusok sa salamin ng kotse namin. Pumasok to sa loob at dumiretso sa tiyan ni Melissa. Napasigaw sa sakit ang asawa ko, kaya naman patakbo kong lumapit sa kanya. Nang makapasok ako sa loob ng kotse, ay huli na. Umatras na ang mahabang tila ni Marilag, kasabay nito ang paglipad nito pa itaas. Mabilis kong itinakbo sa ospital si Melissa nito. Pagkarating namin sa ospital, ang sabi ng mga doktor ay walang bata sa sinapupunan nito. Parang nalusaw daw sa hindi malamang dahilan. Si Melissa naman ay natuyot ang buong katawan at hindi rin malaman ng mga doktor ang dahilan ng kanyang pagkamatay. Napasigaw ako sa labis na galit at pagdadalamhati nito. Hindi ako mapaniwala na sa isang iglap lang ay mawawala sa akin ang mag-ina ko. Galit na galit ako kay Marilag. Gusto ko rin siyang gantihan at patayin. Pero hindi na siya nagpakita pa sa akin matapos ang pangyayaring to. Pero sa paglipas ng mga taon, alam kong nagpaparamdam siya. Dahil sa tuwing sasapit ng February 14, ramdam ko ang pagaspas ng pakpak niya sa paligid ng bahay namin. Hindi na rin ako nag-asawa nito at tanging mga pamangkin at anak na lang nila ang kasama ko sa aking pagtanda. Hanggang ngayon, hindi ko na nakikita si Marilag. Pero ang pagaspas ng pakpak niya ay paminsan-minsan kong naririnig sa itaas. Alam ko rin na patuloy pa rin siyang sumisip-sip ng dugo ng tao at sanggol magpasa hanggang ngayon. Pareho kaming nagdudusa, pero alam kong higit ang kanyang pagdurusa. Hindi naman kasi likas sa masama si Marilag. Ako ang may kasalanan kung bakit naging halimaw siya. Hindi ko alam kung paniniwalaan niyo ba ang karanasan kong to, pero gusto ko lang talagang ikwento to para gumaan ang kalooban ko. Napakabigat kasi ng konsensyang pinapasaan ko magpasa hanggang ngayon. Ngayong merong Google at internet na, sinubukan kong isearch o hanapin ang tungkol sa diwatang umibig sa tao at naging halimaw kapag nasasaktan. May nahanap naman akong kaunting sagot na akma kay Marilag. Ang mga kinari, sila raw ay dakila ko magmahal. Ibibigay nila ang kanilang buong puso sa taong iibigin nila. Kaya kapag nasaktan sila, ang puso nila ay unti-unting mangingitim hanggang sa tuluyan na silang maging halimaw. Pagkatapos nito, ay palalayasin na sila sa mundo nila at maninirahan sila sa mundo natin na parang mga tao. Magaganda raw sila kapag araw, pero pagsapit ng dilim ay magiging isang mabagsik na halimaw. Sila raw ay tinatawag na mga mandurugo.